Amen. Verse 7 to 8. Sa ating pagpapatuloy, nakita niyo na? Amen. At bago natin basahin yung Ephesians chapter 6, so yun, basahin muna natin Santiago chapter 4 o James chapter 4. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo, kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng may malinis, o mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Amen. Ngayong umaga ako'y manangaral sa paksang ito, conquer or overcome your enemy. Amen. Talunin mo, pagtagumpayan mo ang iyong kaaway. Amen. Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 13, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamagitan ng dakila ninyong kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Sabi mo nga sa katabi mo, ang kalaban natin hindi mga tao. Kalaban natin hindi mga tao. Amen. Kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at tagapamahala ng kadiliman na mga bagay sa mundong ito. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban, at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Amen. Kaya ngayong umaga, mga minamahal ko sa ating pong Panginoon, kailangan talunin mo ang kaaway. Kung hindi mo tatalunin ang iyong kaaway, ikaw ang kanyang tatalunin. Kung hindi mo mapagtagumpayan ang iyong kaaway, ikaw ang kanyang mapagtatagumpayan. Amen. Amen? Kaya napakahalagang bagay, amen, na tayo po ay magwagi. Amen? Sabi nga nung kanta, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen? Kaya, bago tayo magpatuloy, tayo mga sumandaling manalangin, purihin natin, palapakan natin ang Panginoon. Glory to God, hallelujah, glory to Jesus Christ, Lord. Salamat sa biyaya at pagpapala mo ngayong umaga, Panginoon. Patuloy kami lumalapit, nagpapakumbabang puso sa iyong banal na harapan. Patuloy na humihingi ng tulong sa pagkatunay na kung sa aming sariling laman, sa aming sariling kakayanan, wala po kaming magagawa. Kailangan ka namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kailangan namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu ngayong umaga, Panginoon. Lord, hipuin mo't buksan ang puso ng bawat isa. Panginoon, sa iyo namin iniasang lahat ng ito, Panginoon Diyos. Tago po kami sa iyong likuran at kayo po ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ngayon pa lamang, umakin na po kami ng pagtatagumpay. At sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila po ang aming dalangin Ama sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Conquer or overcome your enemy. Amen. Unang-una, identify who is your enemy. Kilalanin mo kung sino ang iyong kaaway. Amen? Sabi doon sa verse 12 ng Ephesians chapter 6, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa ipapawid, mga pinuno, may kapangyarihan ng tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa mundong ito. Satanismo, komunismo, ikaw mismo. Amen? Lahat po ng ito, mga minahal, madaling identify yung satanismo, madaling identify yung komunismo,
yung ikaw mismo. Amen? Amen. Paano mo i-identify kung kontrolado ka ng masamang espiritu? Di ba? Ibig kong sabihin, Pastor, kontrolado ako ng masamang espiritu. Di ba? Hanggat hindi nagsisi at nagbalik loob sa Diyos ang isang tao, kontrolado siya ng masamang espiritu. Amen? Tignan niyo po, Juan chapter 8, verse 44. Amen? Si Jesus ang nagsabi po dito, hindi ako ha, kayo'y sa inyong amang diablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Di ba? Ito ang diablo. Amen? Siya'y sinungaling, mamamatay tao, buhat pa ng una. Diba? Kaya, we must identify who is our enemy. Amen? Tingnan niyo po sabi doon, siya'y isang mamamatay tao. Ano sabi ng 1 John chapter 3 verse 15? Ang sino mang napuput sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sino may control dito? Diba? So we need to identify who is our enemy. Amen? Isa lang talaga ang kaaway natin. Amen? Mga espiritu, pero ang sino ang may control noon? Si Satanas. Diba? At sabi ko, nalalaman ninyo, sino mang mamamatay tao hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong umaga mga minamahal ko po sa ating pagmamahal, bawat Kristiyano, kailangan na siya magtagumpay o mapagtagumpayan niya ang ganitong damdamin. Amen? Di ba? Kaya kung sinasabi mong hindi ka galit sa isang tao, tingnan natin. Siyasatin mo ang puso mo. Malalaman mo kapag nakita mo siya kung hindi ka talaga galit sa tao dito. Amen? Kaya mga minamahal, we need to identify. Kilalanin natin kung sino ang Diyos o kung sino ang kaaway natin. Amen? Siya'y mandaraya, siya'y sinungaling. Tignan niyo po ang sabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo chapter 12 verse 15, ingatan ninyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos at huwag ninyo hayaang umiral ang sama ng loob sa inyo. Kinakausap dito ay ang mga mananampalataya na. Amen? At marami ang madadamay. Ganun talaga, di ba? Kapag may samangan ng loob, ang daming nadadamay. Amen? At yun ang gusto ng kaaway. Amen? Ang paghiwa-hiwalayin, ang mananampalataya, ang pag-away-away ng mananampalataya. Yes. Amen? Ang lagyan ka ng sama ng loob, lagyan ka ng galit sa puso natin. Di ba? Kaya ang tao hindi nananatili, ang tao tumatalikod. Bakit siya tumatalikod? Di ba? May sama ng loob siya. Yes. Ayaw niya magpasakop. Ayaw niya sumunod. Ganito ang tendency, mga minamahal ko po sa Panginoon. Kaya tanungin mo kapitbahay mo, tanungin kapitabi mo, tanungin niyo, wala ka bang kasama ng loob sa akin? Ha? Tanungin niyo. Di ba? Wala daw, sabi ni Steph. Wala daw? Sabi ni Steph, wala daw. Di ba? Ha? Kasi,
Hindi natin alam ang daraya. So, kailangan mga minamahal ko po sa Panginoon, amen, na hindi yung inggit sa manang lugar, yung sa puso natin, minsan akala natin, pero sabi nga natin, di ba, yung dati nating pag-uugali ay natatabunan na niya. Amen. Nandiyan pa rin niya. Ikaw yan eh. Yes? Kaya, kailangan mga minamahal, yung mga dating pag-uugali natin ay matabunan, amen, ng pag-ibig. Kailangan maging ibabaw ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ay walang pagnanasa. Ang pag-ibig ay walang ibang motibo. Amen? Kaya, kapag ang puso natin ay nangingibabawan o ang pag-ibig ang nasa ibabaw nito, nandiyan yung pagpapatawad, nandiyan yung pagpaparaya. Amen? Hindi marunong magdaya. Datapwat, nagpaparaya ha? Amen. Hindi nagdadaya, nagpaparaya. Amen? Wala naman dito yung mandadaya, di ba? Dapat, amen? Ang umiibig, marunong ka kumapa. Kinakapa mo kalagayan ng iyong kapwa. Amen? Tingnan niyo po, sabi ni Apostol Pedro. Una sa lahat, maging 1 Peter chapter 4 verse 8, maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Alam niyo po si Pedro, nung tinanong di ba ni-rebuke siya ni Jesus Christ? Satanas, lumagay ka sa likod ko. Di ba? Bago nagsalita si Pedro, bago siya ni-rebuke ni Jesus Christ, sino ba si Pedro? Siya nagpahayag. Sino ako? Sabi ni Jesus Christ. Ano? Sabi ng iba, ikaw si Jeremias, ikaw ang propeta. Sabi ni Pedro, ikaw ang banal ng Diyos. Pagkatapos nun, yun na, ni-rebuke siya. Wala pang ilang oras, ni-rebuke siya ni Jesus Christ. So, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Di ba? Amen? Nagpahayag siya kung sino si Jesus Christ, siya yung banal. Pero maya-maya, kinontrol na pala ni Satanas sa kanyang bibig. Amen? Kaya, si Apostol Pedro nagsabi, maging maningas kayo sa inyong pag-iibig sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Amen? Kaya napakalagang bagay, mga minamahal ko po sa Panginoon, ngayong umagaw, ma-identify natin kung sino ang kalaban natin. Amen? Hindi yan magpapakilala sa iyo na may sungay, may bundok. Yes. Amen? Kaya, sabi nga, di ba, siya'y mandaraya. Deceiver. Amen? Dadayain ka niya para malayo ka sa Panginoon. Amen. Amen? Pinanood ko yung speech ni anong pangalan ng Prime Minister ng Israel, Netanyahu. Amen? Na meron siyang pinakitang mapa, curse and blessing. Amen? Di ba? Yung curse ay yung magkakaroon ng war o ng gera sa kakampihan ng Lebanon o iba't ibang Arab countries. Amen? At yung blessing, sabi niya, magkaroon ng kapayapaan. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? Bago dumating ang Panginoon, maglalaban ang bansa sa bansa. Diba? Bago dumating ang Panginoon, magkaroon ng kahirapan. Tagutom. Amen? So walang kapayapaan bago pagdating ng Panginoon. Amen? Kaya kung may kapayapaan, diba? Paano dumating ang Panginoon? Amen? Kaya magbantay po tayo, mga minamahal ko po sa Panginoon. Minsan kasi talaga, diba? Ang kaaway, dadayain tayo. Yes. Akala natin sa Diyos.
Di ba? Amen? Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon, we must identify who is our enemy. Kaya kailangan natin, amen, na laging magpasakop sa Diyos. Kailangan natin isubmit ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Para makita natin ang ginagawa ng kaaway sa ating pong buhay. Ang gusto ng kaaway, ilayo tayo. Yes. Gusto ng kaaway, amen? Maging normal. Amen? Magkaroon tayo ng kapayapaan. Ganyan. Tutulog na lang, magpapahinga lang, kakain, iinom. Diba? Amen? Pero kumusta? Amen? Ang ating relasyon sa Panginoon Diyos. Diba? Kaya napakalagang bagay, mga minamahal ko po sa Panginoon, may umaga, we must identify. Kailangan natin pasakot natin, damdamin natin sa Panginoon. Sabi nga ni Jeremiah, ang puso ay manda. Raya. Amen? Kaya pasakot natin ang ating buhay para makilala natin kung sino ang kaaway natin. Amen? Ang hindi pagsunod, mga minamahal, dadaling ka niya sa kapahamakan. Yes. Amen? Kaya, pangalawa, amen, to conquer or to overcome our enemy, we must walk with courage and righteousness. Amen? Lumakad po tayo ng may katapangan at may righteousness, ang tawag, may namumuhay sa katotohanan. Amen? Utos ng Panginoon kay Josue chapter 1 verse 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Amen? Sabi ng Panginoon, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Amen? Huwag kang matakot o kayo manghina dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos ay sasayo kahit saan ka pumaroon. Amen? Kaya ang paglilingkod sa Panginoon ay, amen, kailangan ng tapang, mga minamahal ko po sa Panginoon Diyos. Amen? Tignan niyo po ha, sa Revelation chapter 21 verse 8, sino yung hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos? Sino ang magkakaroon, amen, ng ikalawang kamatayan? Ang unang binanggit doon, ang duwag. Yes. Amen. Kaya pinaalala ng Panginoon lagi kay Josue sa kanyang pagkapanahunan, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Amen? Kaya anuman ang pinagdadaanan natin o pinagdadaraanan o pagdaraanan pa natin, lagi nating alalahanin na ang ating Panginoon ay nasa ating tabi. Amen? Oo, lahat po tayo nakakadama ng kaba. Walang taong hindi nakakadama ng kaba. Amen? Minsan, nasubrahan na yata tayo sa kape. Minsan, gumagano na. Di ba? Lalo na kapag nabigla ka, di ba? Kakabahan ka. Amen? Ako lang ba? Di ba? Lahat tayo nakakadama ng kaba. Subalit ngayong umaga, kung tayo po'y tatayo sa katwiran ng Diyos, amen? Sabi nga ng Proverbs 28 verse 1, tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang tulad ng leon. Amen? Diba? Kaya yung pagiging righteous o pagiging matuwid mo ang magdadala sa iyo sa katapangan. Diba? Walang matapang na namumuhay sa kasinungalingan. Tandaan po natin yung mga minal. Madaling umayaw ang taong namumuhay sa kasinungalingan. Amen?
Di ba? Madaling umayaw. Kaya ang taong namumuhay sa katotohanan ngayong umaga ay nagpapatuloy. Amen. Amen? Ang takot at kasinungalingan ay kaaway. Di ba? Takot ka bang maghirap? Takot ka bang dumanas ng pagsubok? Alam niyo po, ang mga bagay na ito na sinasabi ko, pinagdaanan na natin. Amen? Kaya hindi tayo takot maghirap kasi pinagdaanan na natin yun. Amen. Nung baby si Kissy, nasubukan ko. Wala akong trabaho. Magbuhat ng bato ng karayan. Alam niyo yung batong karayan? Doon sa may ilog. Yung sinlaki, matalaki na sa ulo natin. Ang bigat na pala nun. Amen? So, pinubuhat ko ito. Amen? Kaya hindi tayo takot dumanas ng pagsubok sapagkat pinagdaanan na natin yan. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi pwedeng laging, amen? Laging hayahay. Kailangan dumanas ka rin ng pagsubok sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi, hindi na, ang ginto, sabi niya, di pinaparaan sa apoy. Tulad ng ating pananampalataya, pinapadaan sa pagsubok. Amen? Kaya, hindi tayo dapat matakot anuman ang pinagdadaanan natin, anuman ang pagdaraanan natin, dadaanan lang natin yan. Amen? Kapag dinaanan, ibig sabihin, nilampasan mo na. Amen. Diba? Pero kung dadaanan mo ulit yun, alam mo na, nadadaan ka doon. Amen? Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po madali. Amen? Kaya, kailangan tayo po ay lumakad ng may tapang at nasa katwiran ng ating pong Panginoon. Sabi nga nung kanta, ang takot ay nasa isip lamang. Amen? Sabi nga ni Nelson Mandela, courage is not the absence of fear, but the triumph of over it. Amen? Ang katapangan daw ay hindi ang kawalan ng takot o wala kang takot, kundi ang mapagtagampayan mo ang takot. Amen? Alam nyo, maraming mga tagumpay na tao pero bumabagsak. Amen? Hindi dahil sila'y takot. People fail not because he's coward, but he compromised. Amen? Bumabagsak ang tao hindi dahil siya'y takot o hindi dahil siya'y duwag. Bumabagsak siya dahil nakikipag-compromise siya. Amen? Sabi nga nung ina, yung naririnig natin pangalan, di ba? Mag-ingat ka daw kapag wala kang problema. Kapag lilingkod, baka holding hands mo na si Satanas. Ha? Amen? Naranas tayo. Pero, huwag tayo makipag-compromise. Kapag nakipag-compromise tayo, babagsak tayo. Sabi nga ng isang politiko, nag-share siya kanina doon sa kanyang Facebook page doon at confront to this world. Aba, nakita ko, nagpapabasbas siya sa pari. Amen? Sinasabing born again, nagpapabasbas sa pari. Amen? Bumabagsak ang tao hindi dahil na siya duwag, kundi bumabagsak ang tao dahil siya ay nakipagsabwatan sa kanyang tao. Alam natin ang ibig kong sabihin patungkol sa pakikipagsabwatan. Amen? Ito po ay pakikipagsabwatan sa mga bagay ng sanlibutan.
1 John chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ng mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon na tapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kaya mga minamahal ngayong umaga, upang mapagtagumpayan natin ang ating kaaway, mayroon o walang nakakakita, tayo ay mamuhay ng may kapanatagan, katapangan, may paninindigan, at pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay. Sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran ngayong umaga ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala tayong malilingid sa Diyos. Alam niya kung ano ang mas mahalaga sa atin. Alam niya kung ano ang ninanasa natin. Alam niya, amen, kung ano ang pinapahalagan natin, ang mga material na bagay o ang mga bagay na naroon sa langit o mga bagay na pang-isip. Alam ng Diyos. Wala tayong malilingid. Amen. Sabi nga kanina, ita ng memory verse, amen, walang lihim na hindi nabubunin. Amen? Kaya, mga minamahal ko po sa Panginoon ngayong umaga, walk with courage and righteousness para lagi natin mapagtagumpayan. Amen? Ang ating pagkakas. Conquer or overcome your enemies or enemy through the help of our God. Amen? Wala tayo na kaya. Amen? Hindi natin kaya sa sariling lakas, sa sariling karunungan. Amen? Kaya kung tayo nagtitiwala sa ating makakaya, magagawa, hindi ako pwede. Amen? Hindi tayo pwede kung tayo hindi tayo makakatayo kung tayo magtitiwala sa ating sariling lakas, karunungan. Hindi tayo makakatayo. Amen? Hindi tayo magtatagumpay sa kaaway. Amen? Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin. Amen? Hallelujah! Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Walk with the presence of God. Sabi ni Jesus, di ba? Juan chapter 15, verse 5, you can do nothing without me. Para bang ganito? Sabi ni Jesus, without my help. Talunan ka. Yes. Amen? Amen. Sabi ni Jesus, without my help, wala kang lakas. Sabi ni Jesus, without my help, wala kang kagalingan. Amen? Without my help, nakakulong ka pa rin. Amen? Without my help, sabi ni Jesus, wala kang karunungan. Without my help, sabi ni Jesus, mananatili kang marumi. Amen? Without my help, mananatili kang alipin ng kasalanan. Diba? Kaya kailangan natin, mga minamahal ko po sa Panginoon ngayong umaga, amen, na magpasakop sa Diyos. Ang nakipag-isa kay Kristo ay salang bagong nilalang. Amen? Kailangan natin si Jesus. Para magsabi ni Jesus, without my help, you are dead. Yes. Amen. Kaya sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. So, Amen. Jesus help. Nung lumubog si Pedro, sabi niya, tulong Panginoon! Amen? Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Amen. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon.
Sabi naman niya di ba? Amen. Lumapit kayo sa akin. Di ba? 11:28, pasahin na natin. Baka nakalimutan niyo na yung Mateo 11:28. Amen, sabi pagkatapos. Diba? Sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagawa at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahinay. Lumapit kayo sa akin. Hindi natin kaya. Amen. Kung walang tulong ng Panginoon. Amen. Jesus, tulong! Tulungan mo ako, Panginoon. Diba? Kaya sa umaga, at araw ng linggo, at merong mangi-istorbo sa'yo, Panginoon, tulong! Amen. Unahin kita. Amen? Without the help of God, hindi natin siya. Amen? Tulong. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon para tayo magtagumpay. Palakpakan natin. Hallelujah. You are more than conqueror. Amen. Kailangan mo ang tulong ng Diyos. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Magtatagumpay tayo kung lagi natin hilingin ang tulong ng ating Panginoon sa ating mong buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Praise